So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong alingas-ngas tungkol nga po kay Bongo na lumalaki po yung tsansa ngayon na itong si Bongo nga po suwagin or labanan yung Sara Duterte presidency sa 2028 elections. Lalo na po ngayon na nag-number 1 po siya sa nakaraang eleksyon bilang senador. So ito kasi mayroon akong napanood na video dito at saka statement niya from, ano ba to? From Inquirer. Oo. So sabi dito ni Bongo, no, ito regarding ito sa impeachment trial nga po nakaharap ni Sara ngayong taon, no. So sabi niya dito, okay, bilang one of the judges, that's the process. Kaya nga may impeachment court tayo. Pakinggan natin ang prosecution, nandyan po yung inaakusahan, yung sagot nila. And the defense team, kami yung husga pagdating sa dulo. Kaya ayoko munang mag-comment, importante sa akin ebidensya. So ngayon, ito yung una kong tanong sa inyo. Kayo ba naniniwala ba kayo dito sa sinabi ni Bongo? Na para sa kanya, importante, ebidensya. Pagdating nga po doon sa kanyang hatol, sa impeachment trial ni Sara. Kasi ang point natin dito, no, paano kapag kapag lumabas po sa mga ebidensya at hindi po ito masagot ni Sara at na talagang may anomalya yung confidential fund niya. So sa tingin niyo ba boboto ba talaga si Bongo para ipa-impeach si Sara? Sa tingin niyo ba mangyayari po ba 'yon? Di ba? Kasi mga kababayan, tandaan po natin. Si Bongo po, loyal po yan sa mga Duterte. Especially po kay Digong. Actually, kay Digong nga lang. Pero kay Sara may conflict sila. Mamaya papakita ko sa inyo mamaya yung conflict nila ni Sara, no? Pero para mas maganda mga ka-Streetwise, no, ito yung statement nga po ni Bongo sa video para mapag-usapan natin. So, ito yon, sige. Dito sa ating eleksyon and you're headed that way naman po. Wait. Ito. Game. Kung manalo po kayo dito sa ating eleksyon and you're headed that way naman po sa victory, ano po yung hahanapin nyo during the trial? Ebidensya po. Ebidensya po. Bilang one of the judges, yun naman ang just the process. Kaya nga may impeachment court tayo. Pakinggan natin ng prosecution. And kami po yung and dyan po yung inakusahan, yung sagot naman nila, the defense team. So kami yung huhusga pagdating sa dulo. Kaya ayaw ko munang mag-comment. Importante sa akin yung ebidensya. Kung may ebidensya, walang ebidensya. Kung wala naman pong ebidensya, para matapos na kagad. Ayaw ko munang mag-comment. Ayan, nasa otis na ni Bongo. Di ba? Kayo ba naniniwala ba kayo dito? Kasi tandaan natin mga kababayan, no? Marami pong gustong maging presidente sa 2028 election. At isa na po si Bongo dito. At hindi po matutupad yung pangarap po ng mga yan kung merong Sara Duterte po, di ba, natatakbo sa 2028 at marami pong mga takang supporter. Ayun ang point din di ba? Alam niyo ng bobo, sinusuportahan niyo pa si Sara. Pero gusto ko pakita sa inyo Okay? So, mga kababayan po kasi, ito po yung what do you call this? Ito yung nangyari po nung nakaraan, no? So, yan. Okay. So, sabi nga ni Sara, VP Sara, dismayado sa resulta ng partial senatorial tally. So, whatsoever. Kasi baka number 1 si Bongo, no? Kaya ganun. So, kasi baka lumakas nga po yung loob ni Bongo tumakbong presidente. Ulit, kasi nga, number 1 na po siya ngayon. And by the way, ito yung sinasabi ko po sa inyo matagal na po may conflict po yung pamilya Duterte po kay Bongo. Okay? So sabi dito, no, all gloves off. Sara versus Bongo, handle it is proxy fight between Duterte's first and second families. Yan. So ito nabalita ito noong November 13, 2021. So sabi dito, no, over the 5 years, Davao City Mayor Sara Duterte and her siblings, no, si Baste at saka si Pulong, have toed the line by staying in the background while showing a united front behind their father, President Rodrigo Duterte. Okay? A political source said Sara, Paulo, and Baste keep their cool despite being boxed out
of their father's life in Malacanang with his longtime aide, Senator Bongo, who was allied with President's partner, Hanilo Tabansenya. Yan. So, kaya ito kasi ito napansin ko talaga ito eh. Malamang pati mga DDS mag-agree dito, no? Ewan ko lang kung tatanggapin nyo, pero totoo naman to. Napansin po talaga natin na nung si Digong nga po yung presidente nun, medyo out of the line itong mga anak ni Digong. At si Bongo yung naka-spotlight. So may conflict pala doon. Nabasa po natin sa article po na to, di ba? Pero syempre mga streetwise no ngayon, iba na po yung sitwasyon ngayon. Wala na po si Digong. nasa dahig na. At wala na po siyang kwentang tao kasi nga po makukulong na po siya doon habang buhay. O especially po pagpasok po ng 2028. Malamang baka makalimutan na ng mga DDS si Digong, di ba? So ngayon mga kababayan no, meron pa isang dito pangyayari no. Ito naalala nyo to. So ito nangyari din po ito noong 2021. So Bongo backs out of 2022 presidential race. So dito natin makikita na si Bongo talaga may pangarap talagang maging presidente ng Pilipinas. Kasi tumakbo po siya noong 2022. Umatras lang po kasi nga sobrang hina po sa survey. Hinahit po sila ni BBM noon, di ba? So sabi dito no, reading a prepared statement during a chance interview, Go said, sa ngayon, handa po ako magsakripisyo para sa kapakanan ng bayan at ni Presidente Duterte. O, di ba? Marahil po, hindi ko pa po panahon para maging presidente. Said Go in the chance interview, echoing his earlier pronouncement. So, malamang noong 2022, hindi mo pa panahon para maging presidente. So, 2028, baka panahon mo na. Kasi, number 1 kay sa Senado eh. So ngayon, kaya na bang talikuran ni Bongo yung yung pagiging loyal niya nga po kay Digong? Tandaan natin mga kababayan ha, si Bongo po, loyal lang po yan kay Digong. Kahit nga po si Baste, meron din po sinasabi kay Bongo na hindi maganda. And then mga streetwise no, ang malupit pa dito, nung 2022 elections, sabi pa dito ito nung nag-file siya ng candidacy nito eh. No circus here. Bongo says Sara Duterte only choice for VP. So ito yung pangarap talaga ni Bongo noong 2022. Siya yung presidente, si Bongo yung presidente, then vice presidente nga po si Sara. Pero alam naman po natin na hindi po nangyari yon. Kasi nga po, si Sara is naka-unity team. Ay, ewan ko ba. So sabi pa dito, okay. Saan na ba yun? Ito. Yan. Even as she endorsed and partnered with another presidential candidate, Senator Bongo said on Wednesday, November 24, that there is no doubt on who he speak for Vice President is his boss daughter, Davao City Mayor Sara Duterte. Di ba? Siyempre, anak siya ng aking boss, sabi nga ni Bongo. Marami kaming common supporters at ayaw kong pumili sa ibang kandidato na Vice President. Ano to, circus? He told reporters in a chance interview. Ayan. So kaya ko po ito pinapakita mga kababayan. Kasi nga po, di ba? Kung pagbabasihan po natin yung political capital nga po ni Bongo, mukhang kaya niya na nga pong sumagin si Sara Duterte at malamang isa rin po siya sa magiging malakas na contender sa 2028 election. Kung hindi po siya hulihin ng ICC. Siyempre, may ICC pa, di ba? Sabi mo nandun nga si Bongo kasi si Bongo nga daw po yung pasimuno ng reward system. So, mga kababayan, kasi ang point natin dito mga streetwise, no? Kapag tinanong po natin yung mga ibang senatorial balls, no, na malapit nga po kay Sara, tulad nga po ni Robin Padilla, ang sabi ni Robin Padilla, no, hindi niya raw po ipapa-impeach si Sara Duterte kahit ano mangyari. Di ba? Sipin nyo, tanga yun eh. Kasi wala pang ebidensya, wala pang pinapakitang ebidensya nun, wala pang impeachment court, wala pang impeachment trial, meron na kagad na desisyon si Robin Padilla. Si Bato ganun din. At si Marcoleta,
nakita din naman po natin yung alignment ni Marcoleta. Di ba? Ipagtatanggol po niya si Sara Duterte kahit po mali. Ginawa niya na nga po sa house eh. Pero si Bongo po, ibang level po ito. Di ba? Ibang level tingnan niyo si Bongo po, nagtatanggol lang po ni Bongo, palagi si Digong. Pero pag issues nga po ni Sara, si Bongo pupunta lang, salita ng konti, aalis din. Tingnan niyo nung ginigisa po nung ginigisa po si Sara Duterte dun po sa kanyang budget sa Senate, 'di ba si Risa yung kausap niya doon, 'di ba? So si Bongo po dumaan lang, na umalis din. So doon natin makikita na yung loyalty po talaga ni Bongo na kay Digong. So ngayon ang point natin dito, meron bang bayag si Bongo para talikuran yung kanyang loyalty kay Digong? Kasi mangyayari po dito, nagiging contender na nga po itong si Bongo sa 2028 election kung hindi po siya mahuhuli ng ICC. So meron ba siyang bayag para suwagin si Sara Duterte? Kasi mga kababayan, tandaan nyo yung statement nga po ni Bongo dito, siya daw po ay babase sa ebidensya. Ewan ko lang kung totoo yan, pero para sa akin, yan? Mas maganda na yung ganyang klaseng statement kaysa po sa statement nga po ni Bato, ni Marcoleta, at saka ni Robin. Mas katanggap-tanggap naman to para sa akin. Di ba? So yun, so kayo po ba, naniniwala po ba kayo na, kasi ito alingas-gas to ngayon na posibleng suwagin na nga po ni Bongo yung Sara Duterte presidency sa 2028. So, ba? So yun, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito? So, pa-comment na po sa baba. Pinabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetways. So, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye. So, thank you mga kababayan. So, bye-bye.